Uy! Ano? 2024 na, laro ka pa rin na laro dyan. Bakit? Ano magagawin natin? Magsushoot na tayo. Mag-shoot? Ano yung natin? Alam ko na. Ano? General cleaning na General cleaning na rin tayo sa rep. Tinan mo nga yung editor, naglalaro din, no? Wala pang i-edit eh. Tapos tinan mo ito isa. Nagkukulay ng buhok. Eto, tinan mo ang ginagawa na isa. Nakatanga lang. Oh, nasa desktop. Pag nasa desktop, Nag-general cleaning ng desktop. hindi, pag nasa desktop, ano yan, may tinago yan. Tinago yan, oo, may tinago yan. Pwede na natin pakita, pero nag-general cleaning kami dito. Cleaning lang, hindi naman general. Gusto rin namin gawin yun sa rep namin. Kato sana bala ko. Masimulan na malinis yung lintik na rep niya kasi sobrang ano na yung rep namin. Dami ng laman, di na maisara na maayos. So, papahanap ako kalaami din ng mga random na karne. Tapos, lulutuin ko. Doon tayo sa rep natin para makita nyo gano'ng kalala yung sitwasyon. So, yung rep namin, ayun na, umabot na dito yung labi, pre. Kasi, ano na talaga, medyo malala na talaga yung sitwasyon. So, meron dito, kutsinilyo. Huwag muna to, may balak akong iba dito. Ito, ano to? Tuwalya. Tuwalya ng baka. Pwede to, Bin, lagay mo dyan. Ito, islang hilaw. Oh, pwede yan, Uy, islang hilaw. parang nung wala pa sila, nakita ko na yun. Tapos ito, sausage. Ice cream, pre. Ice cream na May gelato dito. Oh. Ito, so nakikita Itago nyo mo na yan. Yan yung lumaban ng... Oo, ito yung pumasok dito eh. wala na. Malas niya, no? Oo, malas niya, di ba? Ito talaga yung nagpapalaki. Ay, eto, bigay ito ng kaibigan ko nung nakaraan. Si Justin, ano to? Yabang mo, may kaibigan. Yabang. Kung di ako nagkakamali, smoked fat. Alam mo yun, nag-i-smoke siya ng baka, tapos ito yung rendered na fat. Smoke pot. Nag-vape ka nga. Ano mag-bake siya eh? Di ba? Ay, homemade bacon to, pre. Homemade bacon. Tayo gumawa niyan. Diba? Ay! Blood sausage siya galing Spain. Bigay ni Chef JP. Malupit doon. Kabisado ko pa rin, pre. Diba? Ayun yung matindi doon. Morcilla galing Spain. Bigay ni Chef JP yan, diba? Queso! Wala na yan. Hindi! Frozen yan, pre. Gago! Oo nga. Tangin na wala Queso, na. hindi! Hindi! Diyan niya queso yan, alam ko, ito alam kong hindi naman relatable tong content na to kasi wala naman siguro nagkakaroon ng ganyang klaseng snack. Kasi food content creator kami, di ba? Pero gusto lang namin ipakita sa inyo na kami dito ay walang sinasayang, di ba? Nire-rep namin yung mga, kita mo yung kaprasong bacon na yun, pre. Di ba? Sa mga nagtatanong po kung nag-rice pa ako, sa content na lang. Tsaka sobrang dalang, nasa labas siguro. Pero ang kanin ko talaga ay quinoa tsaka cauliflower rice. alam mo yung nag-viral natin na content with Karen Davila, yung sinupo niya ice cream. Jerome, lagay mo nga yung clip dito. 7 months na to gumawa kami na sarili namin yung ice buko. Oh! Pwede pa? Taste the bottom part. Yeah, tikman Anong natin. flavor to? Kaong ice buko po siya. Ito yun mismo, freezer na to. Ay, eto. Pucha, mukhang matindi to, pre, ah. Mukhang alam ko kung ano to. Oh. Bila may lumalabas sa salmon dito na ano. Testing natin, sige matiga. Nakaiyot pa. Okay na muna to. 2 cooler na yung nailabas namin. Sige, ngayon, pasok itong 2 to, tapos pagpilian natin sa loob. Ito na nga, binukod na namin dito. Actually, nagulat nga ako na ang bilis na wala. Sana yung cauliflower rice ko? Yung pala naiwan sa freezer, di ba? Edamame. Ito edamame, baka paluto ko na to ngayon. Isnakin namin. Ilalagay ito sa freezer namin sa loob. Ngayon, etong isa, ba't nandito to? Dito yan, kasi kasama niya yung mga fishball, squid ball. Wala, isnakin namin bukas, di ba? Hindi ba yung snackin to? Hindi. Isnakin namin bukas to, tapos, ito na stop nila, pre, ito na Itong mga keso, dyan na lang din muna. Ay, hindi. Yung mga keso, pre, alisin nyo. Ilagay nyo dun sa cheese drawer natin. Pero palitan nyo ng cling wrap kasi baka makatasan ng karne. Tapos, ito, yung ice cream na yan. Parang ang sarap ng ice cream, no? Parang ang lamig-lamig talaga. Yung mga gantong plastikan, alam ko manok to, galing to sa tindahan namin eh. Kung anong part ng manok, hindi ko alam. Okay, meron tayong manok dyan. Tapos, morcilla ni Chef JP. So basically, para magkakaroon ulit tayo ng medianoche bukas. Parang ganon. Tirang bacon. Yung homemade bacon natin yan. And sausage. Alam mo pre, 2020 pa to. Bigay sa akin ng tropa ko to eh. Etong longganisa, ilabas, lagay dito sa freezer. Paagahan natin bukas. Makakirelata to, alumahan na ata to. Pre, hindi ako sure eh. Pero malalaman natin yan bukas. Amoy siyang cumin. Feeling ko may sinubukan gumawa ng toppings dito ng pang nachos. Kalabasa? Parang kukunin nga. Hindi. Ano to? Ano yan? Teka nga, hindi ako mapakali.
Buko! Nahingitim-ngitim na nga yung iba, oh. As much as ayaw sana namin itapon, wala eh. Ano pa to? Ito pa ata yung buko ginamit sa ice candy ni Karen Davila, pre. Diba? Itong freezer kasi na to, parang nung nakaraan, medyo nilinisan nila ng konti, ayan, oh. Pero ang dahil ba ding random shit dito na di ko maintindihan. Oh, ito may label, oh, kahit papano. January. Ay, kakalagay lang yan, di ba? Siomai, pre. Siomai. Green peas. Green peas din. Uy! Palaman ng Shanghai. Naalala ko to, tira to eh. O, pure food spaghetti sauce, pre. Balik ko muna to dito, pre. Para kaka-spaghetti lang natin eh. Salami pikante, pre. Buti to may label kahit papano. Hindi, ito, wag to. Hindi ko alam kung ano to, pero isama mo yan, par. Ay, naalala ko to. Corn beef. Tapa. Homemade tapa. Oo. Okay na. Ang sakit na ng kamay ko. So yun nga, ano namin sa freezer to, ay sa cooler overnight para medyo lumambot ng korinos bukas. Lutuin natin. Kung ano yung lulutuin, di pa talaga ako sure. Kailangan mo na talagang matuno yung mga korinos, malaman natin kung ano-ano sila. So kinabukasan na. At medyo malalambot na sila. At medyo iba malambot na, iba matigas. Actually, iniwan namin ng konting nakabukas siya. Kasi yung cooler na, hala ko may tain ng aso dito sa kusina. Yung cooler na ginamit namin, matindi ang cooler yan, galing sa Overland Kings yan. Ginawa na namin dati, kinabukasan, tigas-tigas pa rin talaga. So binukas namin ng konti para mag-circulate ng konti ang hangin. So medyo may kalambutan sila ngayon. So ang dami namin binawas dito kasi yung isda, yung buo-buong isda, inulam namin kanina. Oo, kasi gano'n naman talaga eh. Kailangan lang naman talaga. Ang point naman talaga dito is magamit lang kung ano yung mga natira sa rep. Okay, uulitin ko hindi irrelatable yung rep namin. Lilinawin ko lang. Kasi hindi naman lahat dyan content creator. Malabo na magkaroon ng ganyang kalaking tipak ng karne sa rep na isang bahay na hindi magamit ng matagal. Tsaka, kung sakali may ganyan, yari kayo sa nanay. Yari kayo sa nanay nyo, di ba? Dito kasi medyo iba talaga. Pero siguro kung meron kayong bagay na mapupulot dito, eto yung mga bagay-bagay na nasa rep nyo, pwede nyo pang gamitin yan bukod dun sa intended purpose niya. Katulad nito. Yan. Ito yung corn beef natin, pre. Yung corn beef episode natin. Medyo may katagalan na yan. May katagalan na yan. Ano yan? Laban yan. Sa freezer naman eh, di ba? Sa freezer naman. Bala kong gawin dito, corn beef sinigang ba? Uy. May mga gumagawa na nun eh. Alam ko yun. Tagaytay, alam ko meron. Oh, ginagawa yun eh, di ba? So hindi ko pa alam kung corn beef sinigang ba talaga yung gusto kong gawin dito. Pero yun yung on top of my head. Tapos eto, dalawa yung balot. Pero may nakita kaming chicken skin dito. At buti na lang, meron kasi gagawa tayo ng chicken oil, pare. Pinakita ko na dati to. Pinakita ko na to. Oh, baka ka-subscribe nyo lang kahapon, ngayon may kita nyo na kung paano tayo gagawa ng chicken oil at medyo magugulat kayo kung gaano kadali lang talaga to. Tapos, meron tayong giniling dito na dalawang klase. Isang giniling na baka, malamang natira lang talaga to, ayan, oh. Grocery giniling na baka yan, tsaka Shanghai, pare, laman ng Shanghai. Gagawin ko dyan, sasamahan ko yan ng bacon, yung bacon na nakabalot natin dito, tsaka yung bacon natin na homemade. Gagawin ko siyang spaghetti with meatballs, pare. Di ba? Bubuin natin siya. Kasi meat naman yan eh. Pag binuulan mo yan, meatball na yan, pare, di ba? Tapos, meron tayo dito ng tuwalya. Tuwalya ng baka, tsaka kalitiran ng baka. Ang naisip ko dito, actually medyo ayoko sana ito eh, kasi kakaluto lang nito dito sa bahay eh. Ang gagawin natin dito ay kalyos. Correct me if I'm wrong. Ang kalyos, ang alam ko lang naman dyan, tuwalya, buntot. Wala tayong buntot. So kukunin natin yung lagkit nun, dun sa tuwalya mismo, tsaka dun sa kalitiran, di ba? Malagkit kasi yan, pre. Malagkit yan eh. Tapos meron tomato-based siya. Tapos may garbanzos. Tapos, ang kalyos kasi, may ano yan, meron niyang chorizo. Di ba? Meron tayong nakita doon, nasa freezer pa. Yung salami na hiwa-hiwa. Yun din naman yun. Hindi, iba to. Iba to. Pero yun, may salami tayo hiwa-hiwa dyan. Yun yung gagawin natin parang chorizo dito, di ba? Tapos eto, meron tayo dito. Yung salmon, binalik muna pala namin. Kasi mahal yun, pare. Mahal yun. Marami pa tayong pwede paggamitan yan. Pero yung tuna belly, ayan o, yung palikpik niya dito. Ang bala kong gawin dito, di ko pa sure, pero parang gusto ko siyang i-deep fry. Be-breading natin yan, i-deep fry natin. Kasi kung iihaw natin yan, o i-bake natin yan, yun na yun eh. Yun na yun, wala na eh. Walang bago. I-deep fry natin, wag naman tempura, masyadong malaki. Pero basta i-deep fry natin to, tapos baka artihan ko ng konti. Tapos, isang bagay lang dito yung hindi ko pa alam kung paano gamitin. Eto, meron tayo dito, tawag dito, pastrami, na maraming paminta sa labas. Hindi ko pa alam kung saan talaga siya ilalagay. At hindi ko na pwede ibalik sa freezer yan. Tandaan nyo, yung mga bagay na frozen, kapag dinipros nyo yan, hindi na maganda ibalik sa freezer yan, pare. Gamitin nyo na. Actually, kaya ako rin talaga pinwera sa yung sarili na, hindi, ilabas nyo na yan para mapuwersa ako
pagkatapong, gamitin na talaga, di ba? Meron pa dito, tapa. Ang naulam dito tayo, homemade. Yung ano lang, toyo lang talaga. Pinukpok tapos tinuyuan. Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin dyan. Ayoko na siyang ihalo sa kalos kasi ang dami ng laman nun. May meeting kami maya-maya ng konti. Medyo matagal itong mga to. So, isasalang na natin. Aamuyin nyo muna. Pag frozen yan, medyo mahirap maamuyan. So, i-defrost nyo muna ng konti. Kahit frozen yan, okay lang yan, pero malambot na naman yung ibang part pag nainitan ng konti yan. Magandang technique na lalo kapag medyo matagal sa freezer, pakuluan nyo muna na isa, tapos tapon nyo. Baka, eto, mamaya, isasalang na rin namin yan, pero etong baka kasi, medyo mahirap yan isalang ng frozen pa. So, ito-to out muna namin yan bago namin isalang, pare. Tapos, eto, yung balat ng manok natin. Yung isa nga may timpla pa, oh. Teka, ba't naman kung anong kunting timpla? Ayan, may paminta. Ano yan? Paminta ba yan? O lupa? Sana paminta, di ba? Actually, lalagyan ko rin naman talaga ng paminta to. Lalagyan ko rin naman talaga. Hindi, wala namang problema doon. Inaano ko na, baka may ibang timpla. Wala naman. Siguro salt, pepper lang yung... Hindi kasi, di ba, minsan binagla-lunch tayo dito ng pritong chicken skin lang. Baka ito yun. Narating yung lutong ng yelo. Tapos, isalang na muna natin to nang wala pang kahit anong timpla. Dalawa kasi technique niya. Pwede nyo ilagay na dito yung mga ibang ingredients, pampalasa. Pwedeng mamaya na. Ako, natutunan ko na mas maganda yung mamaya na kasi mentras natatanggal yung tubig neto, natitira yung mantika, mas tumataas yung temperature niya. So, yung mga dry spices natin, tulad ng paminta, ganyan, nasusunog siya. And ayaw natin doon. We do not Like that. Tama. So, eto, pakukuluin lang to hanggang mag-evaporate lahat ng tubig. Yung iba, actually, ginagawa dito, tinutubigan pa siya para yung init ng kumukulong tubig ang magtutunaw dun sa taba na nandun sa balat ng manok. Pero nung ginagawa ko to dati, gumagawa kami ng malaking kawan na ito. Di, rekta balat lang talaga, pre. Rekta balat lang. Magagawa naman siya. Hahaluin mo lang talaga siya, di ba? Hayaan na muna natin to. Tapos, kaya narinig niyo yung reminder na yun. Magmi-meeting na kami. Tapos, balikan nyo kami dito. Mamaya. Mamaya na. Secret project yan. Cut mo na yan. Uy. Lapel, asay na. Tawag mo na. Ba't wala? Hello. Kinatas niya na yung mantika na dapat niyang ikatas. Tapos, medyo konti lang talaga siya. Ngayon, kung gusto yung magdagdag ng mantika dito, wala namang problema. Babawasan niyo yung lasa ng chicken oil. Yun nga lang mangyayari doon. Medyo ihina yung lasa niya ng konti, di ba? Bawang ilalagay lang natin ng buo yan. Tapos, tanglad. Ito talaga yung main flavoring dito. Yung tanglad talaga. Siyempre, aside doon sa sa chicken oil. Amin mo. Diba? Amin mo. Diba? Mas lumakas. Kaya kailangan yung bugbugin ng konti yan. Mas lumakas yan. So, may pinakat mong joke si Alvin. Ay, kasira. Unang vlog pa lang ng taon to, par. Ganyan ka na agad. Diba? Luya. Pwede pa natin bugbugin to further. Yan. Tapos, putulin natin dito. Kasi eto, wala naman masyadong lasa yan. Para lang mas madaling tanggalin. Kasi kung hindi, ano yan, pre? Makalat yan. Okay. Tapos lagay lang natin dyan. Pamintang buo. Tapos, dahon ng laurel. Lutuin pa natin ng konti ito. Kasi ngayon, ito yung balat natin, pare. Yan ang pinakamasarap na chicken skin na makakain mo. Kasi hindi siya balot ng harina, di ba? Ano siya, like purong-purong balat talaga. Tapos, wala siya masyadong mantika kasi pinakatas mo nga lahat, di ba? Hayaan mo natin maluto yan. Tapos, sura tayo sa pangalawa natin, yung ating tira-tirang kalyos, pare. So, lutuin nga natin yung kalyos natin. Meron tayo sibuyas dito. Kaya natin ang ganyan-ganyan. Hindi na to hindi na to traditional kasi nga, imbis na garbanzos, ang gagamitin nga natin ay aba, nakikinig kang bata ka. So bago tayo maggagisa ng sibuyas, bawang muna. May chicken oil na ako dito, par. Ayo, pwede mo na gamitin yan. Oo, pwede ko nang gamitin to. So mantika, kahit anong mantika. Pero kami, chicken oil, pare. Hindi nga lang pula. Tapos bawang from last year. Tapos, habang inaantay natin yan, check natin yung mga karne natin. Yung kalyos natin, ay yung tuwalya. Na habang nagmi-meeting ako kanina, sabi nila Amity, malambot na daw. Ngayon, kung hindi to malambot, kasalanan na ng dalawa. Oo. Pwede na. Yan. Tapos check natin yung baka natin. Oo. Ganda naman ang damit nito. Ay! Ano? Ano yan? Hindi ko alam saan nakakakuha nito. Saan yan? Patingin nga ako. Yan lang ba design yan? Uy, meron pa sa likod. Uy, grabe. Ang ganda. Ninong Ray. Idol ko yan eh.
Sabi ni George, malambot na. Pag hindi pa. Hindi, laban na to. Pwede na to. Nakalimutan ko pala, dahil pala ito muna igigisa ko, pero ihabol na lang din natin. Lalahat ko na to, no? Oo. Nilabas ko na eh. Lagay mo lahat yan. Yan, gisa lang muna natin ng konti ito, tapos balikan nyo ako dito maya-maya. So habang ginigisa natin to, hinintayin natin matuyo ng konti, ang susunod natin gagawin ay spaghetti with meatballs, pare. Kasi kung ano mang karne yung natira sa rep nyo, pwede nyong gawing meatballs yan. Pre. So meron tayong tirang laman ng Shanghai. Ano yan, Bin? Giniling na baka. Tapos may bacon, dalawang klaseng bacon. Diba? Pwede nating ilagay lahat yun doon. Ngayon, tatanong mo siguro ako, Ninong Ray, paano na yung spaghetti sauce mo? Anong gravitational pull ng buwan? Ito yung spaghetti sauce namin, pre. Lagi kami meron ditong ancient na spaghetti sauce. Alam ni Alvin yan. Sasalang lang natin to. Dito na. Lagyan lang natin ng tubig ng konti. Bin, di kita! Usad ka! Kita yung poknat mo. Lagyan natin ng tubig para lang mas matulungan siyang matunaw, di ba? Isang ano yan, isang magandang tip din yan na like kayo mag-freeze ng spaghetti sauce kasi convenient di ba? Tama. Pag nagtanong yung bisita nyo, bakit ganyan yung chorizo nyo, ganyan kalipis yung hiwa, mabilib ka na lang, sabihin mo, di ba? Tayo pa natin mag-isa to, habang iniintay natin, siguro pwede na tayong gumawa ng meatballs. So, ito yung dalawang karne natin, konti lang talaga siya. Again, yung pang Shanghai, tsaka baka. Check muna. Okay pa? Parang kanina lang ginawa, di ba? Parang kanina lang ginawa, di ba? Yung kinchay, amoy na amoy mo pa. So, actually, okay to kasi may gulay-gulay na. Di ba? Ilalagyan din naman sana natin yun. So, ngayon, etong bacon natin, ito ay, mula sa The Good Meat. Pare, di ba? Yung bacon na yan, sa tingin ko, parang luto na siya. So, pwede ko na siyang hiwain dito. Na-anticipate ko na medyo mahihirapan tayong buuin to na meatball kasi konti lang yung hilaw natin. Kasi yung hilaw lang yung magiging ano dyan binding agent dyan di ba? Pero gagawa natin ang paraan yan. We will find ways. Video baka naman. Video baka naman, di ba? Teka lang amin mo. Di ba? May bacon. Pero anong New Year's resolution mo? Ikaw. Ikaw? Ikaw. George. Apple a day. Literal pala. O si Kuya Hapon. Gising ng maaga lagi. Lagi mo nang ginagawa yun Hindi, pero mali sa kanya. Dapat matulog na maaga lang. Tumatambay kasi hanggang alas 12 dito. Less screen time. Ako, ang New Year's resolution ko talaga tapusin yung Spider-Man. Niragaluhan ako ng asawa ko ng PS5. Hindi, tayo. Niragaluhan tayo. Nahawakan mo na ba? Kita mo ang katago-tago sa kwarto yon. Ako, ano ba sa akin? Ako rin yung New Year's resolution. Hindi, wala naman tatanong sa'yo Oy, nagsishare. Ako nagtanong eh. Sige na nga. Ano sa'yo? Ako, maging productive araw-araw. Paano yun? Binabalik ko na yung exercise ko. Papardig ka, sapakin kaya kita. So yung bacon natin, kinukube ko lang ng konti. Ang mangyayari dito, ito yung magbibigay ng juiciness dun sa meatball natin. Kasi taba yan, pre, Diba? Taba ay juicy. Oo nga, Tandaan niyo yan. Subukan natin lamutakin to. Testing lang. Tama nga yung ano natin. Teka lang, baka maglasang piyaw yung ano. May lakas pa yan, par. Mataba pa yan. Yan. Tapos lalagyan ko rin to ng... Actually, medyo mabubuo na to. Pero gusto kong dagdagan ng ano. Starch o breadcrumbs. Siguro cornstarch na lang. Yan. Ginagay mo. Yan natin kung mas mabubuo. Magagloves pa sana ako sa kabilang kamay. Kaso hindi na. Putas din naman. Ganun din eh. Dito. Ang laki nito. Pagka ganyan kalalaki yung meatballs, yung sabihin lang nun, tinamad yung gumagawa. Tama. May na-realize lang ako. Kasi isi-sear namin isa-isa yung meatballs. Hindi, ma'am. Hindi. Sear yan. Ang problema doon, medyo nakakatamad kasi ang dami yan. Tsaka, may chance na masunog at hindi pala masunog, madurog yung meatballs natin, di ba? So, isi-sear ko na lang siya, oven na lang. So, meron akong tray dito na may parchment paper. Mamantikaan ko lang. Yung mantika na yan, hindi yan para hindi dumikit. Well, ganun din naman, para siya hindi dumikit talaga. Ang mantika kasi, kunyari nilagay ka ng karne sa pan, tapos walang mantika. Kahit mainit siya, ang pangit ng tosta niyan. Di ba? So, kaya ko siya nilagyan para maganda yung tosta sa ilalim. Para ma-sear natin siya ng hindi ginagalaw. Di ba? Tapos ngayon, sprayan din natin taas ng mantika. Kung wala kayong spray, pwedeng pahid na lang, wala namang problema. Pwede natin tapusin yung kalyos natin. So medyo natuyo na siya at nagigisa-gisa na siya. Pwede natin lagyan ng tomato paste ngayon. Check ko lang kung naninikit. Sakto lang. May nalaglag anghang Yan, gisa lang natin ng konti ito hanggat medyo manuyo ng konti yung tomato paste natin and mabawasan ng konti yung acid. Ngayon, kailangan natin lagyan ng liquid to. Ngayon, ang liquid na gagamitin natin ay yung pinagkuluan ng tuwalya, pre. Yun mismo.
Ngayon, hintayin ko na lang mag-reduce to hanggang lumapot. Tapos ilalagay ko na yung ano natin, green peas natin. Sitimplahan, tapos na siya. Admittedly, masyado marami tong green peas na to. Pero ako mahilig ako sa green peas eh. Paborito ko nga yung mancher. May kwento sa akin dati yung kaibigan ko. Sa isang karinderya daw, sa around UST area. Kwento ni ano to eh, parang Ian. Alam ko siya nagkwento. Hindi ikaw isa na kaibigan Ian. Meron daw murang-murang karinderya. Tapos, yung green peas daw na sahog sa ulam, mancher daw, pre. Kaya daw pala mura. Pero masarap, di ba? Oh, ba't nga naman hindi, di ba? Ako, di ko pa nagagawa yun. Oo, tama. Pero eto, lagay na natin yan. Eto lang sana, okay na ako. Pero, sayang eh, ibabalik pa ba yan? Tsaka masarap naman ng green peas. Mga 1/3 siguro na butter. Depende na sa inyo kung gaano karami. Tapos dahan-dahan siyang matutunaw. Yan. Tapos kailangan din natin pakuluan ng konti pa yung green peas. Kasi medyo may pait ng konti yan pagkahilaw. Kailangan siyang lutuin pa ng konti para lang mabawasan. Pero kahit gano'n, paminsan-minsan, nagre-retain pa rin yung ano niya. Yung pait niya, which is para sa akin, okay lang. Wala namang masyadong problema doon. Okay. Pagkatapos nito, sakto, okay na rin yung chicken oil natin. Kukulayan na lang natin yan. Sarap. Okay na to, par. Tinan mo. Looks good, ah. Actually baka mas trip ko pa tong green peas kaysa sa garbanzos. Ewan ko. Pero masarap, goods to. Mamaya na natin ilalagay sa plato kasi initin pa natin to bago natin i-plating, di ba? Brown na yung bawang, brown na rin yung balat. George, si Sandok. Yan. Si George nga po pala nasa camera to natin ngayon. Yan, ako medyo sablay-sablay. Siya po may kasalanan nun. George, ang goal mo dito, matuto ka ng camera 2 tsaka camera 1. Tapos palitan mo na si Ian. Naalala ko dati nung ginagawa namin to sa Manukan. Eto mga to, pinapamigay lang namin yan. Oo, sa mga manginginom doon sa Eskinita. Oo, eto, pulutan nyo. Bandang huli, binenta na rin namin. Ginawa namin yung chili garlic with chicken skin. Masarap. Pati yung bawang niyan, pre, masarap yan. Huwag nyo tatapon yan. Do not throw that. Itabi nyo yan, pre. Tapos eto, chicken oil na talaga to. Yan, kukulayan na lang natin yan. Ngayon, kung ayaw nyo ng chicken oil na may kulay, di ikaw, bahala ka. At syete, ganyan-ganyan lang, oh. Yung kulay, nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo bang mapulang-mapula talaga, walang problema doon. Ganyan lang, medyo, maputla ng konti. Walang problema doon. Kasi ako, natutunan ko, yung kulay, kapag kunyari, chicken oil, ginamit mo sa panggisa, halimbawa, ano yan, medyo, paano ko explain to? Nawawala rin yung kulay niya sa high heat. Nawawala rin talaga. Ngayon, nagtataka ako, parang hindi masyado kumukulay atsuete natin. Di ba? Mag 2 years na pa ito, atsuete na to, pre. Pala 2 years na din pala yan. Diba? Hindi masyadong kumukulay, oh. Ang konti niya, hindi dapat ganito to. Kasi yun nga yung point nitong ano natin eh, nitong palabas natin. Gamitin ko ano yung mga ano yan. Accidentally, atsuete pala natin, luma na rin pala, di ba? Pero umorange naman siya ng konti. So may chicken oil na tayo ulit, di ba? Goods na ako dyan. Kung mahina yung atsuete natin, hayaan mo na. Yung pa rin naman ang lasa niyan, di ba? Tapon na natin to, tapos sunod tayo sa next dish natin. So, preheated na yung oven natin sa pinakamainit. Yan. Lagay na natin yan. Tapos hintayin lang natin kung matutusta ba siya ng naluto yung daliri ko. Tapos yung sauce natin na frozen, medyo malapit-lapit na rin. So, sakto siguro yan. Tapos saka na natin pagtagpuin. Parang okay na yung meatballs natin, par. Yeah! Ayan. Tinatin ko tostado ilalim. Uy! Tostado! Dahil nga ganito yung pagtutos ng ginawa natin, ano na siya, hindi na siya madudurog, di ba? So, pwede natin ilagay yan doon sa sauce natin. Bibrace natin siya ng konti. So, ngayon, ang kulang na lang yan, pasta. Hindi na yung papakita yun. Mamaya na yun, di ba? Alam nyo na yan. Kung ikaw hindi pa marunong gumawa ng pasta, hindi ko alam kung ba't nanonood ka ng Ninong Ray. So, simmer lang namin to. Habang sinisimmer yan, pwede na tayo magluto ng sinigang na corned beef. Sinigang. Para ito, typical na sinigang lang talaga to. Kakaiba lang, yung corned beef yung gagamitin natin. Ngayon, mas madali ito kasi luto na yung ano natin, yung karne natin. So, mantika, magigisa lang tayo ng sibuyas at kamatis. Gusto ko medyo marami yung kamatis. Ngayon, siguro sasabihin nyo, Ninong Ray. Ninong Ray. Asan si Alvin? Bin! Buka dito. Buka dyan. Siguro sasabihin nyo, Ninong Ray. Ninong Ray. Ayun. Namiss ko lang yung boses mo. Kasi kulang eh. Ang baho kasi pag si Ian lang. Grabe talaga. Ayun. Ninong Ray, bawal ang lasa yung sabaw niyan. Kasi, nakakabaw. Diba? Siya pa na pares ng buhay. Buti na lang kamo, meron tayong pinakuluan dito na baka yung ginamit natin sa kalyos. So, etong beef stock na to, saan ba ito? Yun yung gagamitin natin pang sabaw dito. Ngayon, magdadagdag tayo ng lasa. Dagdagan natin, wala namang problema yan, di ba? Habang ginigisa yan, eto yung karne natin. Alvin, baka pwede mo i-check kailan pa to? Doon sa ano, doon sa 8 months 8 months ago. Pwede yan. Maganda naman yung storage conditions natin dyan eh. Diba? Tama. Oo. Ayan o, tinan mo, yung pagka-pink niya. Yan yung itsura ng tunay na corned beef. Siwain natin to na medyo malalaking chunks para mayabang. Oo, yabang. Talaga, parang ikaw, bago cellphone, naka-brace. Oh.
Bawal umangat sa buhay dito, kakanain ka eh. Kakanain ka eh. Lagay na natin yan dyan. Tapos, ingat lang sa gisa-gisa. Kasi, ano na to, luto na to pre. So, maaring madurog to. Ito siya, o, tira mo. Pwede nating ilagay yung ano natin, beef stock natin. Sige, pakuluin lang natin ng konti yan. Tapos, wala, cut. Ang paasim na gagamitin namin dito ay ito. Nor. Sinigang mix. Ito yung sinigang in the night. Kung kanina pa to, sinigang sa araw to, di ba? Parang, meron na kasi kami neto dito. Pointless na bumili kami ng sampalok pa sa labas. Kasi ang point nga nito, kung ano yung mga nandito, oh yes, bumili kami ng pakunti-kunti ingredients tulad nitong labanos. Eh, wala naman kami nakastock na labanos eh. Oo, para lang maging sinigang vibe, di ba? So ngayon, lagay na natin yan. Iba. Yan, tapos pwede natin ilagay yung mga gulay natin. Ngayon, eto may naalala lang ako. May matanda na kapag sabi sa akin nun. Ito. Sabi niya, huwag ka muna maglalagay ng sinigang mix. Sabaw, hanggang di mo nilalagay yung gulay. Kasi tumitigas na yung gulay. Alam niyo ba, totoo yun? Medyo totoo yun ng konti yun. Titigas siya ng konti, pero eventually lalambot din siya. Baliwala naman yun. I mean, kung gusto niyo talaga lumambot talaga yung gulay niyo, di ba? Huwag niyo muna lagyan ng asim. Pero either way works naman, wala namang problema. Pero parang titigas siya ng konti, parang malambot muna. Tapos titigas, so biglang lalambot ulit, parang gano'n. Hindi ko alam bakit gano'n. Kasi mahahaba lahat ng gulay natin eh. Talong, labanos, saka okra, mahahaba lahat. Siyempre, napagod tumigas. Tama. Hindi ka kain okra? O, di siya yung labanos. Uy. Alam nyo ba, mga bata, na sinigang ang isa sa pinakamasarap paggamitan ng tirang lechon? Baka mamaya kasi may lechon pa rin kayo dyan sa rep nyo. Imbis na ilechon paksiw nyo na siguro sa 20 plus or 30 plus years of existence mo, umay ka na. Try nyo sinigang na lechon. Yung mga mga tenga-tenga, mga makukunat na hindi nakakainin sa hapag, paa, buntot, lahat ng pati mga buto. Isigang nyo, napakasarap. Sobrang sarap talaga. Isa pa, kaya nyo nun, sopas naman. Pwede yun. Sopas na lechon, ginawa namin dati sa yun. Pwede, hindi. Kaya ang punto kasi nun, yung mga tira-tira, hindi na masyado malaman yun eh. Mga buto tsaka mga sipsipin na lang yun eh. Kaya masarap siyang sabawan talaga, di ba? So palambutin lang natin to, tapos medyo okay na to eh. Ngayon, natitempt ako, tawag mo rito, palaputan siya. Bakit? Wala ko lang tanggalin sa Hindi, isa yun. Isa talaga yun. Grabe, bakit mo parang... ikaw din, gusto mo akong maalis na dito. Biro lang yun, siyempre. Sino mo gusto? Biro ba yun? Akala ko, ang ginagawa natin dito, sinasanay natin yung mga tao para pag wala siya, oo nga, yun, plano. Ito na nga yun. Okay, so hindi pala talaga sila nagbibiro. Mind conditioning, para isang beses kapag... Oo. Siguro maraming ginagawa si Ian na hindi maganda dun sa trabaho nila. Siguro naging artista, lumaki yung ulo. Cut mo na nga yan, pirma mo na resignation. Siling haba, akala namin wala, pero sabi na Amity, meron daw sa rep, kabisado. Ngayon natin dyan, kangkong. Yung kangkong natin, ika nga ng aking ama ay... Isang kulo lang, okay na. And basically, okay na to, pare. Goods na to, diba? Na tayo sa last natin, and that is... yung isda. Ang last na lulutuin natin ay eto, pre. Tuna belly na mukhang templado na. Parang ang feeling ko tinempla dito, toyo mansi. Ang pinaka-basic na pwede mong gawin dito, iihaw. Pero feeling ko yun na yung intended sa kanya in the first place eh. Diba? So ibahin natin, ipiprito natin to. Ngayon, ang gagawin ko dito, i-coat ko siya ng breading. Simpleng breading lang. Baka magtataka kayo, bakit mo i-bread yung tuna belly? Bakit may bread yung tuna belly? Yan, buti natanong mo. Uy, 2024 ka na, malalait ka pa rin. Sa pool ba? Kasi gagawin ko to ng ensalada. Parang fruit and veggie ensalada. Tapos, gusto ko mangyari, syempre kakatas yun, pre. Gusto ko i-absorb, at least kahit papano, nung coating, nung isda, yung lasa. Sa templado na yan, breadingan na natin, itlog. Siguro isang itlog lang. Yan. Uy, crunchy element, di ba? Tapos etong kabila, inisip ko kung kakaliskisan ko ba. Hindi na. Inisip ko lang naman. Inisip ko, tapos nag-decide ako na hindi na. So etong kabila side na to, hindi siya masyadong kakapitan nung breading natin. Pero pilitin pa rin natin, ha? Ilagay natin yan din sa purong-purong cornstarch lang, wala nang iba. Ngayon, habang pinapainit natin yung mantika, stay lang muna natin siya dyan sa ilalim. Tulad ng technique na ginagawa natin sa manok, pre. Yung pinapastay natin siya dyan, kumapal yung coating niya imbis na i-double bread, di ba? So, stay lang natin to for siguro, tansya ko mga 5 minutes siguro. Prito na natin to. Etong mantika na to, pinagprituhan to kanina ng ulam namin. Kaya kita nyo may na dito. Pinagprituhan to kanina ng lechong kawali na ginawang lechong paksiw. So, mas masarap yan. Lasang baboy na, lasang isda pa, di ba? So, prito lang natin yan. Tapos, gawa na tayo ng salad. Oh! Yan. Teka lang. Hawakan natin mabuti. Di ba? Ganda, oh. Para ma-absorb yung oil lang konti. Kasi ayaw naman natin mag-pull din yung oil. Tapos ngayon,
gagawa na tayo ng salad mula doon sa mga gulay na hiniwa ko. Ikaw ang nahiwa. Oo, ako talaga naghiwa niya. Ba't ang pangit ng hiwa ko ngayon? So, sibuyas, sibuyas. Ito ako talaga naghiwa nito. Manggang hinog, na naka-cubes na. Parang gusto ko lang medyo magkaroon ng kakaibang ensalada ba. Tapos, kalamansi. Hindi, orange, pare. Galandan. Yan. Ay, may buto. Hindi seedless. May problema tayo dyan. Ito, hindi ko na to, gagamitin ko sana to bilang laman nung salad. Pero, hindi pala ito yung orange na inaakala ko. Ano pala to? Yung sinesegment na orange. So, pipigain na lang natin yan. Oh, di tama nga sinabi ko. Ayaw mo sabihin na ako nagsabi nun. Nang ano ba? Ano bang iniiyak mo? Ano sinabi mo? Ano ba yung sinabi mo? Sige na, ikaw na kung ano man yun. Nakatas daw. Napapansin ko nasasaktan ako sa mga ginagawa mo sa akin. Ano ba talaga saktan kita? Yung totoo. Ay! Sorry! Hindi ko sinadya yan, ha? Hindi ko sinadya. Sorry. Alam ko sa iba, wag sa mata. Sorry. Hapdi ba sa mata, babe? Patingin nga kung meron pa. Okay na. Layuan mo ako! Typical na ano lang, pero tatanggalin natin yung ano. Bakit? Nasalo ko. Hindi mo sinalo. Ay, ano ba? Ba't di mo sinalo? Tagalin lang natin to kasi magsasabaw yan. Yan. Tapos, eto inarte ko lang to. Fix. Ay, yung arte. Migil ka. Sabi mo eh. Yan. Tapos, gusto ko to, matamis-tamis na maasim-asim. Parang ako. So, habang hinahanap yung latek, ito muna ilagay natin, pre. Habanero jelly. Mula kay Senyora Mayora, pare. Oh. Yan. Tropa ni Chubby yan, ni Baguio Mountain Man. So, dahil hindi makita yung ano, yung latek, ito na lang, yung tamis element natin. Honey. Niha? Nasa isip ko yun, hindi ko na sinabi. Kalamansing nakapiga na kasi tamad kami. Pamintang durog. Patis yan. Ang ripe mango ensalada, pre. Tapos, ito na yung last dish natin. So, i-plating na natin to. Rekta na, di ba? Unilever Food Solutions yan, di ba? Lagay na natin yan dyan. Yan. Importante yung ano na yan. Yung katas na yan. Yan. Dahon ng leeks. Yan, pare. At eto na ang ating, anong matatawag mo dyan? Tira-tirang tuna 2023, 2024, di ba? And mukha naman siyang okay, di ba? Nakakatawa naman yung itsura niya. So, pipicturean lang ni Ian to, tapos plating na natin yung iba. Uy, natalsikan ako. Pag sinabi mo sa lola mong kalyos to, hanap ka ng bagong lola. Gagalit yun. Hindi, yung lola mo yung hanap ng bagong apo. Boom, lagay mo sa taas, di ba? Tira-tirang kalyos 2024, pare. Napakaganda, di ba? Okay, doon tayo sa next natin. At ang next natin yung sinigang. Sasalin lang naman yun. Yan ang gusto sinigang ni Alvin, yung walang gulay. Puro karne. Oh, di ba? Oh. Okay na to, par. O, doon na tayo sa next natin. Yung, ano yun? Spaghetti with meatballs. Pasta. Sauce muna sa taas. Uy! Sauce pa dito. Uy. Tapos, nakita nyo dun sa ano namin. Nakita kami mga keso-keso doon. Pero eto yung kesong gagamitin ko dito. Meron kasi kami neto. Etong mga ganito parmesan, yung parang fake na parmesan. Ginagamit namin to pagka ano, camping. Kasi kulang sa freezer space di ba? Pwede na naman siya. Ayan. Parsley. At eto na ang ating tira-tirang spaghetti with meatballs 2024. So eto lahat ng niluto natin ngayon. Pare, ang ating spaghetti with meatballs, ang ating kalyos, sinigang, at ang ating tuna. Siyempre, bago natin tikman yan, ano pa kailangan natin gawin? Hindi magtanggal ng sapatos? Salamat ka, mahirap tanggalin yung sapatos yung ngayon, pare. Biro muna tayo konti ng tapos tikman na natin yan. Sarap. Nabuo ba yung meatballs natin? Oh, yes. Ayan. Moist, pare. Tsaka ang maganda dito, ang chunky niya.
Kasi yung mga giniling nga natin, ginamit lang natin siya bilang pandikit. Konting cornstarch, tsaka konting itlog. Pero dahil nilagyan natin siya ng itlog, tsaka konting starch, medyo nagkaroon siya ng konting embutido vibe. Konting-konti. Pero ang maganda dito sa meatball natin, hindi siya super dense. Masarap siya. And ang majority malalasahan mo talaga dito is yung bacon. At ang lasang bacon, kahit kailan, walang nagreklamo dyan. Tama. Pero tinan mo to. Mukha bang tira-tira yan? Hindi. Mukha naman, hindi naman mukhang art-art yan, di ba? Lagyan natin dyan yung ating, Perfect bite. oo, para salami. Si perfect bite. Tuwalya lang nakakita. Hindi, eto. Ang sarap. Ang sarap. Nagulat pa rin talaga ako. Medyo may anghang ng konti, which is good. At least para sa akin. Yung anak ko, medyo natuturuan ko na rin kumain ng maanghang. Mas mataas mga tolerance ito kaysa kay Iya, kahapon lang natuto yan. Diba? Tapos, yung paglalagay ng butter sa dulo, masarap. Tuwalya, masarap. Baka, masarap. Tomato paste, masarap. So, wala naman dahilan para to hindi sumarap. Ang dahilan lang para hindi maging masarap to ay kapag sirahan yung karneng ginamit mo, kapag mabaho na yung tuwalya mo, di ba? Pero ano siya eh, paano ko ba sasabihin to? Wala na eh, yun lang eh. Masarap lang eh, and dapat nga talaga, hindi na ako matutuwa dito kasi ito yung ulam ng mga nakaraan. Kalambot naman yung kalitiran natin, par. Bukod dun sa pagpapalit natin ng green peas, ng garbanzos, ginawa natin green peas. Bukod dun sa pagpapalit natin ng chorizo, ginawa natin yung salami na nakaslice na. Isang pinakamalaki talaga dito at pinaka-obvious ay yung paglalagay natin ng green peas kumpara mo sa putang ina. Nahuulol akong sarap eh. Pinakamalaking pagkakaiba talaga dito ay paglalagay natin ng green peas in place of garbanzos. And let me tell you, pare, it works. Gumagana talaga siya. Doon tayo sa ating sinigang, pare. Ayan. Sinigang yung mga mga pagkain na hindi mo hahanapan ng kahit anong plating talaga. Kasi kapag ang magandang plating ng sinigang, ito ang lahat ng sabaw na kailangan ng magandang plating, konti ang sabaw. Kasi nakalutang lahat ng ingredient. Natutunan ko to pre sa nung sinushoot yung cookbook natin. Intentionally binabawasan nila yung sabaw para nakalutang lahat ng ingredient. Eh ayaw natin nun. Gusto natin masabaw. Tikman mo, susuntukin kita. Tikman mo. Lumasa talaga yung lasa ng corned beef dun sa sabaw and mas masarap siya. Kaya sabi ni Alvin, lasang process daw. Pero siguro tinutukoy ni Alvin yung kombinasyon ng spices kasi wala naman, hindi naman, tayo gumawa nito eh. Diba? Tayo gumawa nito eh. Baka nakuha lang talaga natin yung proper combination ng spices para sa corned beef. Ang tuna talaga, lalo tuna belly, moist talaga yung madalas eh. Pero lagyan natin ng ating fruit salsa, si perfect bite. Mahilig ako sa isda, mahilig ako sa gulay, mahilig ako sa prutas. Pasok na pasok sa akin itong dalawa, tapos manamis-namis pa siya. Diba? Yung etong salsa na to, eto nagprito lang naman ako ng isda dito. Wala naman ako kaibang ginawa dito. Pero, ang dito is yung salsa. Pwede kayong gumawa ng salsa gamit. Sabi ko ba kay Amity kanina, Midi, kuha ka suha. Wala atang available na suha, no? Wala, no? So, kung meron sana suha, may suha sana to. Pero panalo sa akin to. A winner for me. Bakit namin ginawa tong vlog na to? Kasi eto lang yung pagkakataon, bukod dun sa komplikado series natin, na makakapagluto ako freely nang walang kahit anong no holds barred pare. Kalahat pwede kong gawin kasi tira-tira to. And again, alam ko marami magko-comment diyan, di naman ganyan yung tira namin. Hindi talaga. Di naman ganyan yung tira namin. Tama. Ito lang sinabi ko. Doon tayo magkakaproblema. Pero doon nga sinabi ko, hindi relatable yung rep namin kasi siguro karamihan sa inyo, hindi naman content creator katulad namin, di ba? And marami talaga kami tira dito kasi ang dahil pang pinagbibigay na kung sino-sino, ganyan. Yung freedom sa pagluluto, yung bang, pwede ko bang gawin yon? Pwede naman pala. Nga lang, naiintindihan ko sa pang-araw-araw na buhay nyo, maaaring may detractors at madalas, yung detractors na yun, pamilya nyo pa. Naintindihan ko yan. Dati, nung bata ako, meron akong paboritong niluluto na kung kanakanain ng papa ko, kala mong wala nang bukas. Alam mo yun? Naiintindihan ko ng buong-buo yan. Natuto kong gumawa ng cheese stick. Hindi naman masarap yan eh. Ginanon talaga ng papa ko. So, si Papa, kahit siya yung nag-inspire sa akin magluto, siya din yung greatest critic ko talaga. Which is a good thing. Kasi kung uulangan lahat ng tao sa paligid mo, hindi ka mag-grow. Diba? Pero kasi, kaya sinabi ni Papa yun, kasi siya naman bumibili ng ingredients. Kung ako bumibili ng ingredients, wala siyang imik doon. Wala namang problema. Kasi nagpapabili ng bata pa ako noon, di ba? Naintindihan ko na hindi lahat ng tao hindi kayang
maging adventure sa pagluluto dahil nga sa mga detractors sa paligid natin. Minsan they mean well, pero minsan kasi hindi rin sila aware na nakakasakit sila. Pero minsan, sadya ka na lang talaga nilang sinasaktan. Kung may ganun ka sa buhay mo, pwede ko sabihin sa'yo, lumipat ka na lang ng bahay kaso baka nakikitira ka pa sa nanay mo, di ba? Yung mga bagay na yan, normal yan. Normal sa paligid natin yan. Hindi lahat ng tao aayon sa'yo. Tama. Pero hindi rin lahat ng hindi umaayon sa'yo ay tama. Hindi rin lahat ng umaayon sa'yo ay mali. Halo-halo lahat yan eh. Nasa sa'yo na yan kung paano mo titimplahin. Ngayon, sa pagluluto, ang daming comments kung nababasa dun sa 1,000 Noche Buena. 1 hour Noche Buena natin. Sabi nila na hindi ako nakakapagluto kasi ang daming comments ng ibang tao. Normal po yun. Normal po yun. Ngayon, kung ayaw mong magkaroon ng comments sa ibang tao, paglutuan mo sarili mo. 'Di ba? Kung hindi mo kayang tumanggap ng mga ganyang bagay, baka pwedeng tsaka na lang. Pwede ipagpaliban mo ng konti. Kasi aminin ko, bilang tao masakit talaga, lalo nung bata-bata ako. Ngayon, hindi na ako tinatablan. RPG, kaya ko na salagyan ng dibdib ko di ba? Ngayon, dati, matampuhin ako nung bata ako. Ngayon, hindi na. Baliktad. So, yung mga gantong klase pag-i-eksperimento, kasi di naman nagigets minsan ng mga tao sa paligid mo na, ginamit ko lang to kasi ito yung tira. Hindi nila alam yun. Ang alam nila, bakit ganito yung lasa ng kinakain ko? Bakit hindi ito yung nakasanayan ko? Kahit pa ganun, dapat hindi tayo magpapapigil sa mga ganyan. Unless na lang sila yung bibili ng ingredients. Kung sila yung bibili ng ingredients, medyo respetuhin natin. Respetuhin natin yung bagay na. Pero kung ikaw na yung bibili ng sarili mo ingredients, do whatever you want. Gawin mo lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo in terms of pagluluto. Kasi, kapag ikaw ay nanatili lang na nagbabasa ng isang set ng ingredients with quantities, meaning recipes, at paulit-ulit mo lang ginagawa yan, hindi yan masaya. Para yung chore na ginagawa mo. Para yung trabaho na ginagawa mo kasi may kumukontrol sa'yo at yun yung mga numero at salita sa papel. Pero kung hindi ka susunod sa kahit anong numero o salita sa papel, magiging masaya, fruitful, at yayabong ang skill mo sa pagluluto. Maraming salamat mga inaanak. Ikakat ko na to kasi muntik na namang madapa si Ian sa camera. Pag ganun ni Ian, parang ayaw mapalitan eh. Parang ayaw talagang mapalitan eh. Diba? Na-threaten kay George eh. Sayang ililipat ka na kaso. Ginalingan eh. Ang ginagawa kasi ni Ian, pag nag-shoot ng outro, ganyan yan. Naku, mauubusan ako ng space ito, abante ako ng konti. Naku, mauubusan ako na atras ako. Naku, mauuntog na ako sa post. Gaganon na ni Ian yan. At kitang-kita ko yun. Kitang-kita ko yun. Cut mo na nga yan. Maraming salamat mga inaanak. I love you all and happy 2024. Mwah.